Hello mga kaulam, tayo muna ngayon ay nagsardinas ng bangus, Spanish sardines. Tapos dinamihan natin ng olives. At iyan, hindi ko nasandok ang maraming carrots dahil itinara ko sa aking kapatid. Ako actually ay nagsardinas lang na yan para sa aking kapatid. Pero dahil ako hindi pa nakakain, kumuha muna ako ng isang dahil ang kapatid ko hindi makapagluto doon sa bahay ng amo niya pag gusto niya kumain ng isda. Siyempre ang amoy, ngani. Siyempre hindi po pwede iyon. Kaya dapat pag ganitong weekend, either magluluto na siya sa bahay ng kapatid ko tapos babaonin niya. Nahihiya din siyang magbaon dahil madalas ay doon siya nakain sa kanyang kwarto at nahihiya siya kumain sa labas. Ngayon itong dalawang bulinggit na kanyang mga alaga, malalaki naman na ang mga bata. Kasi madalas ngayon daw ay nagtatambay sa kanyang kwarto. Syempre pag naamoy ang mga fish dang iyan ay magtatanong. Lutuan ko ngayon ng bangus Spanish sardines. Naku po, napakasarap mga kaulam. Ay talaga namang mahigpit ang lambot. Bali, 4 na malalaki ang binili ko. 2 aking dinaing at ang 2 ay aking sinardinas. Ngayon nagsisi ako, dapat pala sinardinas ko ng lahat. Anyway, yun namang daing ay ibibigay ko naman doon sa isa kong kapatid na lalaki. Yung 2 malaking daing. At gawa ng sila doon ay mahihilig din magluto ng ganyan. Kakoy yun namang daing ay para sa kapatid kong lalaki at ang sardinas ay para sa kapatid kong babae. Para lahat ay meron masaya ang buhay. Ay, bukas ay mamamalengke na naman ako sa umaga kaya dapat ay matanggal na yung mga laman ng freezer. Yung bangus na iyan last weekend. 2 weeks na yan sa freezer at hindi ko naman naluluto dahil sobrang busy ko nga mga kaulam. Hindi ako sinipag magluto dahil pagkatapos ng klase ko ng Friday at half day nga kami, wala naman akong ginagawa at ako na may tinatamad lumabas. Kaya umaga pa lamang ay naisipan ko na talagang i-defrost ang bangus at sabi ko ilulutuin ko na dahil inaalig ko na ang aking freezer at dahil ako mamamalingkin na naman bukas. Actually, ako may 1 kilo pa doon na pusit na napakaganda yung pusit na yun ang binili ko. Hindi ko pa nabawasan yun. Dadalhin ko na rin sa bahay ng kapatid ko dahil ayoko muna kumain ng pusit mga kaulam. Dahil ang pusit ay mataas yan sa purine, tataas na naman aking uric acid mga kaulam. So dadalhin ko na lang iyon sa bahay ng aking kapatid bukas. At yung mga isdang matagal na sa freezer ko, na matigas na, yung nagyayelo na matagal na, i-defrost ko na rin bukas dahil lulutuin ko at ipapakain ko naman sa pusa sa baba ng building namin. Dahil parang ayoko nang lutuin na para sa amin at ang tagal na doon. So lulutuin ko bukas, sasardinasin ko din at ibababa ko sa building para mapagsalusaluhan naman ng mga pusa. Tayong mga tao gusto natin may pinagsasaluhan tayong buong pamilya. Syempre ang mga pusa sa baba, kita ko pa may pamilya din sila talagang may mga bulinggit din ng mga muning-muning, may mga anak din. So para may mapapagsaluhan din sila bukas ng weekend. Nagagalit ng asawa ko dahil kanina pa niya sinasabihan ako na kumain na daw ako at meron naman daw giniling na manok na kahapon pa. At ang aming giniling na manok mga kaulam ay aking nirevise ang luto. Nilagyan ko ng hindi naman siya chickpeas pero yung dilata siya na para siyang beans, para siyang kidney beans. Gustong-gusto nang mag-aamay yun, yung kidney beans na yun. Inihalo ko, tapos niluto ko ulit. Diyos ko, nung maluto ko ulit mga kaulam, nung aking nirevise ang luto, mas nagustuhan pa nila. Tapos yung panganay kong anak ay may bisita na Sri Lankan, nagustuhan din, ang dami din nang nakain. Kaya masayang-masaya ako dahil walang nasayang. Gusto ko talaga pag may nadating ditong ibang tao, tapos pinapakain ko, tapos nagugustuhan yung mga pagkain, tapos walang nasasayang, nauubos. Dahil ayoko na mga kaulam, kahit may ref tayo, ayoko na mag-uurong sa ref ng pagkain. Yung ilalagay sa ref, tapos after 2 to 3 days, wala nang kakain. Sayang na naman. Hanggat maaari, gusto ko pag niluluto ko ang pagkain, ubos agad. Kaya ngayon pag nagluluto ako, small amount na lamang. Pero minsan kahit small amount, hindi rin namin nauubos. Kaya ang sinuswerte talaga din minsan mga kaulam ay mga pusa sa baba. Pero pag gulay, syempre mga kaulam, ang mga pusa, hindi namin pinakakain ng gulay. Pag nakain nga ako diyan, sabi ko sana magustuhan ng kapatid ko ang sardinas na iyan. At hindi naman malansa, wala namang amoy. Actually, amoy siya. Ang ginamit ko nga pala dyan mga kaulam ay hindi olive oil. Dahil mahal na ang olive oil ngayon. Mahal na ang bilhin. So, nagtipid ako, yung normal oil na lamang ang ginamit ko. Pwede naman talaga mga kaulam.